Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang ating kakwentuhan today, maybe some of you might recognize him dahil na-interview ko na siya more than a year ago na. No? So it's been a while since nakausap ko siya. But I must say, ito yung isa sa mga na-interview ko na definitely gustong-gusto ko because he just exudes such a happy, positive vibe, no? Kahit, lalo na kung marinig mo yung kwento niya, yung pinaghirapan nila, pinagdaanan niya. Bago sila nagpunta dito sa Canada ng kanyang family, nako. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin, If you wanna hear his story talaga, his backstory, balikan nyo na lang yung episode niya sometime in April, I think, 2024. For now, ang pag-uusapan natin, ang kanyang cleaning business. Why do I wanna talk about this? Because I know, marami po sa mga kababayan natin interesado mag-set up ng kanilang sariling cleaning business. Lalo na yung mga ilan sa inyo dyan na nag-rumaraket na cleaner, hindi nyo alam nyo baka kaya nyo gawin itong full-time business niyo eventually. Okay? So anyway, yun lang naman. Pasok ko na sa pala. Tapos na agad. Ipapasok ko na si Gary Apruebo. Hello Hi, po. Gary. Welcome back. I'm happy to be back po, Ma'am Ina. Naku-ina nga lang, ito talaga. Okay, so si Gary, by the way, is in Williams Lake, BC. Medyo malayo-layo na. Gano'n ka layo yan ulit sa Vancouver? 6 hours po. Ang layo naman. Kasi nasa Vancouver nga ako. Next week, hindi tayo pwede magkita. Sayang, ang layo mo pala. Okay, but anyway, Gary, I'm so happy you're here to share specifically about your cleaning business. By the way, si Gary, business niya to on the side. Meron pa siyang full-time work. Hindi ka ba nag-iisip, Gary, na i-let go na yung iyong full-time work? Because I think your cleaning business is really, there's a lot of potential and it continues to grow. Yes, ma'am. The reason also I don't give up my full-time job kasi number one, yung seniority ko po is napakaganda na. Sayang. Then second is yung pension ko po and benefits for my family napakaganda din po. Oh, okay. So, kumbaga, yung business ko talaga, ma'am, is design na whatever happened to my full-time job, kumbaga, merong sasalo for us. Yeah, okay. Parang ganun kasi yung mindset ko ever since kasi lalo na yung full-time job ko, ma'am, may instances na lay off kami because nasunog. Oh, okay. So parang yun yung naging aha moment ko that time na nako, hindi pala ako pwede rin maging kampante with my full-time job dahil whatever happened here, sana ako, 'di ba? Syempre, tawag dito, syempre lumalaki na rin yung yung family ko. So, kumbaga, katulad nga ng sinabi ni Kuya Mark na dun sa episode niya na pag meron kang mortgage, kailangan it's either meron kang side hustle, business, or meron kang option B na pagkukuhanan mo ng income mo, which is very, very true. Yeah. Parang, yun talaga, parang hindi naman kailangan ng buong family mag-double job. But, yung mag-work sa buong family to have option B kung ano yung lifestyle na meron kayo right now. Yeah. Kahit pa paano para ma-maintain at mabayaran yung mga pangangailangan ninyo sa kahit may mangyari dun sa iyong trabaho. Oo nga. Oy, by the way, hindi ko pala napakita ang iyong company. It is G4 Cleaning Services. Yan, yes, Facebook page niya. So, primarily, syempre, you cater those in Williams Lake. Bakit yes, ulit G4 ito, Gary? G4 po siya, ma'am, kasi nag-start yung business ko last year. So, that time, 4 na yung anak ko. So, inano ko lang siya. Kinuha ko lang siya G kasi lahat ng anak ko started with letter G and my first name is letter G, then 4, yung 4 kids ko. So, naging G4 siya. Oh, grabe, 1 year pa lang pala, no? Yung mismong full system ng business, ma'am, like full license, legal, and etc., it's been a year. But I'm doing this side hustle started 2017. Oh, okay. O, sige. Pag-usapan natin
paano ka nagsimula? So, noong 2017, what do you mean? How did you get into, itong cleaning muna, no? Actually, ma'am, nung nandito, 2017, nag-start po siya nung nawalan ako ng trabaho full-time. Oh, So, okay. the government funded me dahil nasa laging, kami, field. So, they funded me to, it's either mag-go back ako sa school or malipat ako sa ibang branches, which is like 2 hours drive. At Oh, that time, buntis si Mrs. sa pangatlo kong anak, I cannot do that. So I choose na mag-aral na lang ulit. alright. So while I'm doing that, nagvo-volunteer ako sa home church ko ng mga, kasi puro senior family member kami dun sa church namin, sa home church namin. So nagvo-volunteer ako sa kanila to assist them. At that time, hindi sila pumapayag ng volunteer lang. So, kumbaga kung naglilinis ako ng bahay nila, they gave me something like, oh no, we will not gonna do that kasi you're helping us. It's not just volunteer, pero you're working eh. So Okay. that time, yun yung naging side hustle ko. Until na-recognize ako sa home church namin na nagtutulong-tulong ako doon sa mga matatanda na maglinis ng bahay, magtanim, maglinis ng gutter, samahan sila sa mga grocery nila, taga-bitbit, ganun. Hanggang etong home church namin, they asked me kung gusto ko raw maging janitor ng church namin. Okay. So I asked them, sige, mag-volunteer ako. But they refused. Sabi nila, no, i-employ ka namin. Okay. At that time, while I'm studying, allowed ako ng certain hours na mag-work. Okay. So nag-work naging employee ako dun sa home church namin bilang janitor. At the same time, nag-aaral ako. Okay. So nag-work sa family ko, nag-work sa akin, nag-work din dun sa pagiging working student ko. On that year 2017, yung kabilang church naman namin na mas bigger, nag-ask sila dun sa church namin kung meron ba silang kakilalang, kasi naghahanap din sila ng janitor. Okay. So, merong nag-refer sa akin ng taga-church namin na kakilala yung kabilang church. Oo. So, doon na nag-start. Doon na talaga siya nag-start. Hanggang nakapag-decide, after ko mag-school, napaisip ako na parang yun yung naging aha moment ko nung nawalan ako ng trabaho na hindi pala rin ako pwede maging kampante sa full-time job. Yes, malaki ang income ko dito sa full-time job, pero dahil sa dami na nangyayari, pwede ako mawalan ng trabaho ora mismo. So, okay naman yung EI, pero dahil kailangan ko rin mag-ipon, marami rin naman akong plano, hindi ako makapag-rely sa EI. So, doon nag-start na I think yung paglilinis is dadalhin ako kung saan. Kasi number one, cleaning, I love cleaning. Kumbaga, sa cleaning ako nakakapagpahinga, pati yun din yung me time ko. Kumbaga, pag nagki-cleaning ako, yun yung moment ko sa sarili ko dahil syempre sa bahay, busy. So, pag naglilinis ako, yun na yung parang me time ko para sa sarili ko. Pati doon na rin ako nakakapag-reflect sa sarili ko. Ang weird, di ba? Ang weird. Sabi nga ng misis ko, ang weirdo mo. Kasi instead na magpahinga daw ako, umupo, hindi talaga ako ganun. Kumbaga, kailangan may gagawin ako eh. Kasi ang cleaning naman is very doable, at the same time manageable. At the same time, hindi talaga siya super hirap. Alright. Okay. So janitor muna, dalawang church doon ka nag-umpisa. Yes ma'am, dalawang church. Okay. But at the same time, I assume dahil nakagraduate ka na eventually from school, you were also applying for a new full-time job, right? Bumalik ako, ma'am. Yeah, pinabalik na ako. Same company pala, pinabalik same company. ka din. Kasi na siya na-build, na-renovate na for a year. Okay. So, doon na nag-start. Doon sa church na yon, ano ko na siya, talagang sa akin na siya. Kumbaga, doon ako nag-start. Bale, nagpo-full-time ako sa Tolco. Meron na akong business on the side ng cleaning ko. At employed ako dun sa home church ko as a janitor. Okay. Then, sige, go.
nung na-hire ako dito sa church na to, bilang business ko, meron kaming home church na accountant. So I asked her na eto yung situation ko, um, how will I do this system? Kasi pangalan ko lang siya, Gary, yung business name ko, parang legal name ko lang. Paano ko siya gagawin and if a file as tax? Kasi doon ako sa tax na walang knowledgeable. Correct, okay. So dito sa church na to, sagot nila lahat. All I have to do just to show up. Okay. All the cleaning supplies, everything, sagot nila. Except for the equipment. Mhm. So, nung nag-usap kami ng accountant, nung kaibigan kong accountant, sinabi niya na, okay, dahil yung income mo on this church is less than 30,000 in a year, that's very simple lang. Pag nagpa-file ka, you are qualified under 30,000 sa CRA. So, hindi ka Okay. magbabayad ng GST, Mhm. hindi mo kailangan mag-charge sa client mo ng GST, which is 5%. All you have to do, mag-keep ka lang ng certain percentage ng income mo dyan sa church na yan para itabi mo, para at the end of the year, pag nag-file ka, sasabihin mo lang dun sa accountant na magpa-file ng tax mo na this is Gary Apruebo, this is the church name na nililinisan mo, and this is your revenue for a year. Okay. So, doon nag-start na. Doon siya nag-start. Very, very simple lang. Tawag dito, Initially, bale Gary, dineclare mo siya as an individual taxpayer, as other income muna. Ganun ba yes nangyari? ma'am, as other income ko. Yan, okay, So, okay. para at least, yung mga gusto rin mag-start, kasi hindi, yung pag nag-i-start ka ng cleaning business, if you want to do it right now, hindi siya komplikado. Kumbaga, kumuha ka lang ng client, kung sa tingin mo na under 30,000 revenue ka sa isang taon, all you have to do is just to go to the sa accountant at the end of the year, mag-file other income, then sasabihin sa'yo na bibigyan ka ni accountant ng mga expenses mo. Mhm. So sasabihin niya lang sa'yo, ano ba yung mga expenses mo na pwede natin ma-claim. For example, bumili ka ng vacuum, number 1 yun. Cleaning supplies, machine mo, cleaning equipment mo, Mhm. office supplies mo, kasi kunyari nagpiprint ka ng mga invoice, bumili ka ng laptop, that's part of the office supplies, portion ng rent mo, Yeah, kasi right. kasi that's the thing. So portion, ano rin to pala, very isang ano na lang to, sharing para kasi ma'am, after nung natin interview Oh. last April 2024, maraming nag-message sa akin personal na nag-ask if I can help them. I see. So Okay. at I-share mo na least lang to sa kanila ngayon. yes, this is the ito na yung isa na lang. Okay. So, pwede ka, yung sabi mong a portion of your home, you can claim it. Is that based on yung storage area ng Yes, equipment mo? ma'am. Yes, ma'am. Yan, oo. So, and also yung odometer mo ng kotse mo. Oh, Kasama okay. din siya. Sa odometer naman, nag-i-start siya January. All you have to do just to write down ano ang January odometer mo and at the end of the year na December odometer mo. So, ipapasa mo lang yung numbers na yun dun sa accountant. Oh, And okay. also all your gas expenses. All. Kasi sasabihin mo ano bang percentage ng gamit ng car mo, kasi for me it's 50-50. 50 Oo. personal, 50 sa car. Mm. So yun yung mga and even phone. Okay. So all you have to do just to give the final number to your accountant na magpa-file ng tax mo from January to December, phone, internet, lahat ng ginagamit mo for your cleaning na expenses mo. Okay. Ganon. Siyempre, take note, ang sabi ni Gary kanina, this is if ang kinita mo for the year is less than $30,000. Yes, ma'am. Okay, pero syempre, okay, eto na nangyari kay Gary, guys. It went beyond that already. That's why you had to register it
as a business na talaga na G4, tama ba? Yes, ma'am. Bale, Okay. nung after ng church na yun, lumawak yung network. Mhm. So, yung church na nililinisan ko is puro doctors. Oh, nice. So, they asked the pastor day who cleaned the church. Kasi it's very clean. It's very different. Okay. So, na-appreciate ko rin naman yun because they really talk to me na nare-recognize siya kasi different yung linis ng old cleaner sa linis mo. Okay. So, everyone is asking, sino yung naglilinis? Then, that's the time that they introduce me sa mga doctors. So, Okay. hanggang lumawak yung network. Then, my third client will be a clinic. Oh, oy. Sige, speaking of clients, nandito ba yan sa sinend mo sa akin pictures? Yes, ma'am. Okay, teka muna. Papakita ko na lang sa inyo yung mga itsura ng sinuservicean, yung mga regular clients na ni Gary. You have contracts with these, no? To clean them like every year ba yung contract mo sa kanila? Ganun ba? Yes, ma'am. Actually, lahat ng mga clients ko, ma'am, they show me sila yung bahala for the agreement and contracts. Okay, okay. Oh, ito yan. Ito, sino to? Ito ba yun? Yes, ma'am. Yan ang pangatlong client ko for my business. Yeah. That's an office. Okay, on office. Okay. Ito naman, Yan yung pangalawa, ma'am, a clinic. a clinic. Okay. Ito naman, Yan, ma'am, yung first church business ko. a church ba to? Wow, Yes, this ma'am. is a church pala. Alright. Okay. Ito, Then, yan, ma'am, yung last year na client full ko. gym. Malaking gym na to. Yes, ma'am. Ayan. Okay. Wala yung yung sinasabi mong, ano yung sinabi mo kanina? Yung home church ko, ma'am, nag-give up ko na siya 2 years ago Oh, dahil pinasa ko na siya dun sa mas may kailangang ka-churchmate namin. I see. Okay, that's all, di ba? Nag-share ka pa sa iba. Yes, ma'am. Yeah. Ano tawag dito? Again, yung kontrata mo with these four, ano to, yung parang ikaw lang ang maglilinis sa kanila for a certain period of time. Ganon. And it's been how long now? Ilang years na rin? Ay, for ano na, ma'am? For yung first church ko, 6 years. Wow. Okay, the others? Yung clinic, 5 years. Yung Okay. office, 4 years na rin. And yung last na gymnastic club, last year. Okay. At syempre, may katulong na si Gary, hindi na pwedeng mag-isa ka na lang doon, 'di ba? So share with us, sino ang iyong staff? Yeah. Usually, ma'am, kasama na sa payroll ko yung panganay kong anak. Mm. So, yung panganay kong anak, siya talaga yung assistant ko, pati nag-i-start na rin ako sa kanyang i-involve siya dun sa business kasi he's going to 16. So Okay. para I think it's for me and my wife magandang magandang training yun for him. Yeah. Para pag once na nag-18 na siya, if he wants to help me more on the business, it's okay also. If he wants to do another field of, kung gusto niya after mag-college niya, if he can go whatever, but at least nag-i-start na siya mag-work para at least meron na siyang experience. Yeah. And personal yung personal development, yung habol namin mag-asawa. Yeah. Dalawa lang kayo talaga naglilinis? What type of cleaning do you do? Tell us, anong klaseng linis ang ginagawa niyo sa mga properties na yan? For this, ma'am, regular cleaning. Okay. Kasi merong special cleaning na tinatawag like waxing the floor and cleaning the windows. Okay. It's not part of the agreement. Okay. Ano yung sa inyo? Para sa amin, ma'am, regular cleaning, change garbages, dusting, sweeping, vacuuming, and mopping. That's it. Very easy and very straightforward na cleaning job. Pero sa agreement, if they want me to clean the windows na nagagawa ko naman, that's extra. Yun. Actually, yun Yeah. yung tatanungin ko sa'yo eh. Diyan ba sa mga nakatrabaho mo, sa mga kliyente mo rather, ano ba sila? Uy, Gary, baka naman dagdag mo na to. Ilinis mo na din to. Or mga ganun ba? Uso din ba sa kanila yun? And how do you respond sakali, no? Kung nagkaroon ka na ng ganun?
sa Actually, office? ma'am, pag meron silang extra na work for me, dahil nakapag-build na ako ng personal, it's very, very important also for me. Hindi lang sila talaga business, pero personal talaga sila for me. So, nakapag-build na ako for my clients ng relationship. Pag meron silang mga extra job, hindi sila pumapayag kahit sabihin ko na, okay, I will include that. Pero, very strict sila na kailangan makikita nila sa invoice that I charge them extra job for that. Okay. So you do Kasi, charge extra, ah? You do, yes, ma'am. yeah, okay. Yeah, kasi ang gusto lang naman nila yung, for example, usually ang extra na gusto lang nila, yung mga vents na may, Uh-huh. syempre may dust yun na hindi talaga part ng cleaning ko. It's very easy to clean eh. Kasi all I have to do just to sweep it, that's it. Done na. Oo. For them, charge me more on that. It's not Oo. part of your job. For me, no, it's okay. I can include it to my hours. Pero usually my clients are hindi kahit alam kasi nilang ganun na yung personality ko na hindi, it's okay, I will include. Alam na Oo. nila na ganun ang Mababait ang mga gagawin ko. kliyente mo. Very nice, ano? And I'm very grateful on that, ma'am. Talagang mababait. Kumbaga, na-bless na lang talaga ako ng maayos na mga kliyente. Na Oh. tumagal talaga sa akin na grateful din ako na for the longest years na client ko sila is kumbaga, nagre-renew pa rin sila ng contract para sa Yeah. akin. Oo. Okay, sabi mo, no, general cleaning yung ginagawa mo. Para sa mga taong ano lang, maliit ang budget, maliit ang puhunan na, Gary, sabihin nila, so Gary, what type of cleaning service can I offer? Na maliit lang yung i-require sa akin na puhunan ko, pambili ng kung anumang cleaning tools. Anong sasagot mo sa kanila? Actually, meron kasing dalawa. It's either mag-residential ka, a part of that is condos, apartment and houses, or commercial na ginagawa ko, na Okay. offices and buildings. Ang very easy na nag-i-start ka na wala ka pang network talaga is residential. Okay. Kasi ang puhunan mo lang dyan is hindi talaga malaki. Ako, I started sa mga dalarama lang na mga Tools. towels, mga gamit. As in, dalarama lang. Okay. Ang ginastos ko lang ligata is like, sabihin na natin $100. Tapos Okay. umiikot na siya. Yeah. Umiikot na ng umiikot. Kasi ang puhunan mo lang, all you have to do just to show up. That's it. Mm-hmm. It's a labor job. Yun lang. Hindi mo na kailangan alam mo yun, na malaking puhunan for that. Ang tawag dito, residential, for me, residential, number one, na magandang mag-start ka. Yung commercial, talagang very malaki ang impact pag meron kang network. Oo. Kaya kailangan siguro sa mga residential, galingan mo ng husto because eventually your good work, your good clean, will be heard. Makakarating sa ibang tao yan through word of mouth. Yes, ma'am. Yun yung nangyari sa akin. Oo. Na kailangan kung nagpakitang gilas ka na ng una, kailangan consistent. Oo. Kasi yun ganun lang yun kailangan, lang siya, tawag dito, consistent ka lang sa ginagawa mo. Kasi, tawag dito, consistent ka para at least, babalik sila. Oo. At sila rin mismo yung sa'yo, tawag dito, tatawag sa'yo. Correct. Alam mo, ito, hindi ko makalimutan tong anecdote ni Gary na shinare mo sa amin nung interview ka rin namin sa Spot Pinoy, no? Alam niyo ba, once upon a time, a big retail store, kilala nating lahat ito dito sa Canada, sabihin na nating may initials na C at T, yan, naalala ko tong kwento mo na to, di ba? Offered Gary a big contract for his cleaning services. I think that contract for a year, was how much yung babayad sa'yo, Gary? Last year, ma'am, the city company offered me 6 digits. Grabe, okay. 6 digits. Yeah, 6 digits. Okay, at dinecline ni Gary, no? Yeah. Why did you decline it again? I declined the offer kasi feel ko hindi ako magiging successful on that. Kasi it's big. Kasi meron pa akong full-time. Kumbaga, ayokong mag-take ng risk kasi baka yung ingatan ko lang na cleaning business for the longest time, masira ko dahil lang hindi ko kayang i-accommodate yung
yung demands nila, pati yung expectation nila. However, when I declined it, sabi nila na pag once na ready na raw ako, they can contacted me again. Na I realized na kaya pala nila ako na-contact dahil one of the highest employee nila inside, kilala pala ako. So, kumbaga yung network ba, kaya siguro napakaganda rin. Until now, 2 days ago, meron ulit na nag-company na nag-ask sa akin if I'm still getting a client. Ako na tumatanggap ka pa. Tumatanggap pa ako. That's So, nice. yeah, actually marami. Kumbaga, pag may mga ganyan na hindi ko na-decline ko, I pass them dun sa mga kakilala ko ng commercial cleaning business here in town na tinulungan din ako when I started. That's so nice naman, ano? Kumbaga, actually, that's my next question, no? Ang Williams Lake, is it a big town? Ano ba? I think, ma'am, it's more than 10,000 now. Okay, sige, more than 10,000. So, medyo maliit pa siya, no? Kunyari, dito sa Windsor, 100,000. But, kamusta yung competition ng mga cleaners dyan, ano? Naisip ko kasi baka sabihin ng iba, okay si Gary kasi yung kanyang, kung saan siya, hindi pa ganon karami yung tao. I guess that, perhaps, totoo din, ano? But yeah, explain to us, marami na rin bang cleaners dyan? How do you make yourself stand out? Nag-start ako, ma'am, konti. Okay. Pero ngayon, napakadami na. Okay, na-inspire. Yes, napakadami ng cleaning business. I think, dahil ang edge ko lang sa kanila is yung network. Mm-mm. Kasi halos etong 4 kong big client, itong mga client ko, talagang words of mouth lang siya na kaya ko sila nakuha. So, kaya kailangan din talaga yung network mo is maganda kasi it will help you big time. Yeah, your network and your good reputation you have to take care of. Kailangan, tawag doon, talagang you build, kailangan trust, mapagkakatiwalaan ka, tapos meron ka talagang, kumbaga, you build your integrity. Na, kasi on that, it will follows everything Yeah. Pati, para sa lahat din nag-i-start din, ito, I put some, ma'am, notes na kailangan, pag nag-i-start ka and you're started the cleaning and you get clients, kailangan start with transparency. Kailangan clear yung service mo, clear yung policies mo, clear din yung prices mo, clear din yung intention mo. Bakit ka naglilinis sa kanila? Kasi importante yun, lalo na sa mga Canadians. Kasi sila masyadong appreciative. So, at madali, mabilis sila magtiwala. Kailangan hindi siya never siyang masisira. Kaya kailangan, at first, be consistent. Kung mapagkakatiwalaan ka nung una, hanggang sa uli, ganun ka pa never change. Yeah. Second, kailangan, alam nila na insured ka. Okay, Kasi when I started my business, talaga, full system last year, I make it sure na talagang all legals, insured ako. Kasi pinapapasok nila ako dun sa business nila na whatever happens sa akin, hindi nila ako liability. Alright. Kasi, that's a good point. Okay. Yes, ma'am. Oo. Next, kailangan show professionalism every time. Kailangan, ako kasi medyo ako ma-OC ako sa itsura. So, kailangan, pag umaharap ako, lalo na first meet na nakikipag-meeting ako, mukhang-mukha akong mabango. At talagang, hindi lang mukhang mabango, dapat mabango ka rin talaga, guys. Totoo. At hindi, ma'am, kung talagang from head to toe, talagang pag umaharap ako una for meeting, naka-formal talaga ako. Yan. Kumbaga, yes, janitor ako and cleaning business, pero kumbaga, yung unang expression niya sa akin, maganda na. Talagang you're there for business, you're not going there as yes, ma'am. You're there as a businessman. Even, ma'am, na naglilinis ako after work ko ng alauna ng madaling araw, I change for my uniform.
Oh, all Kasi right. syempre may mga CCTV siya sa loob. So kailangan may supervision or wala, consistent ako. Ganing yung itsura ko, ganing yung ginagawa ko. Kumbaga, I didn't do shortcut as well. Yeah. That's a Kumbaga, good point, ah. Tandaan na nyo. Si Gary, dahil nga may full-time work, usually you do the cleaning, ano na, gabi na, ito madaling araw. 'Di ba? yes ma'am, pag panggabi ako, pero Oo, at may CCTV nga naman yan, guys. Babalik-balikan niya. Paano kaya itong si Gary naglilinis yes. dito? Oo nga, no. Kailangan nyo rin pagkaingatan yan. Next ma'am, protect their privacy and property. So Okay. pinapapasok ka nila, make it sure na yung alarm password is secured. Hindi mo pwedeng ibigay. Yung key, hindi mo din pwedeng ibigay. Kailangan, kasi at the same time, yung inside nila, syempre may mga mahalagang gamit sa loob. Part din yun. Kailangan maingat ka rin. Syempre may mababasagin, may mga importante, minsan may pera. So kung may pera, kung ano lang, ako ang ginagawa ko, pag may mga importante, tinitake ko ng picture. And I send it to them. I saw this money, or dun sa church, may mga lost and found. I see this, very consistent ako ma'am. Alahas, pera, or my cellphone, iPad, pinipicturean ko. I send them to the head ng church. Then, Yeah. I just told them, I put this to the office. Yeah, all right. Okay. So, para meron lang evidence na nakita ko nga talaga. Yeah. Next, I use also my clients' feedback. Lagi akong ganun. Every na nagre-renew kami ng contract, tinatanong nila ako kung ano pa bang kailangan ko bilang cleaner sa company nila. At the same time, ako rin tinatanong ko, 7 years na ako sa inyo, how do you find my cleaning? Meron ba kailangan i-improve? I'm grateful naman ako na no, nothing. It's perfect. Ayoko naman sabihin perfect, pero it meets our standard. Yan. Okay. Oh. And consistency is everything. Kailangan consistent ka. Kung ano yung dineliver mo nung unang araw ng linis, hanggang 7 years, gano'n pa rin, never nagbabago. Yan. Ang nagbabago lang yung edad mo. Oh. Kasi ganun lang. Siyempre, Then, punctuality, Gary, di ba? Kung ano Ay. pinagbigyan ninyo, oo, Yes, na oras. ma'am. And last, eto yung parang masabi ko na edge ko, yung build relationship, not just contracts. Sa buong taon ko with my clients, talagang I learned the names of all employee. Very personal talaga ako sa kanila. Every year, pag anniversary ko sa kanila, nagpapakain ako sa buong employee. Wow! Kasi just that's a nice trying treat. to say thank you. Yeah, Kasi yung tiwala nila, at the same time, yung malaki, ako talaga very personal, yung malaking ambag na naibigay niyo sa business, it affects also my family lifestyle and my whole family kung nasaan man kami ngayon. Yeah. Kumbaga, lagi kong sinasabi ko sa kanila every year during holiday, nagsasend ako ng family Christmas photo namin na kung hindi dahil sa inyo, our life will be not like this. Yeah. Then, tawag dito, yung relationship na yun, I think, yun yung importante. Bakit nagtumagal lahat ng mga clients ko sa akin? Yan, okay. I'm trying to find pictures of you and your home. Alam nyo, can you share with us the kind of life that you are living now? Briefly na lang to. Again, panoorin niyo yung kwento niya dun sa original episode namin noong April. Napakaganda. Kasi sabi mo nga, with your business and your full-time job in a good company, I can imagine, life is treating you well. Tama ba? Can you share with us anong day-to-day routine mo? Yeah, actually, ma'am, ayoko na magpaka-humble, pero very malaki talagang pinagbago ng buhay namin ng pamilya when I'm doing this, my cleaning. Big time. Kumbaga, kung yung nag-i-start ako ng cleaning, nakabili ako ng pangalawang car namin. Okay. Na full payment ko siya in 3 years. Habang tumatagal, nakabili kami ng bahay. Okay. Napakasalan ko ang asawa ko. Ayan. Siyempre, yan ang pinakamahalaga. Oh. Yeah. Naibigay ko yung dream wedding na gusto talaga namin, na matagal na alam namin hindi namin ma-afford
before nung nasa Pilipinas pa kami. Mhm. And last year kasi ma'am, yun na talaga yung full business long-term plan ko na nag-start yung G4 cleaning. So Yeah. last year, nung nag-i-start ako, I talked to my whole family na 2024, January, mag-i-start tayo ng business, full license, with payroll, with everything na, pero hindi tayo magti-trip this year. All right. Okay, So maganda. parang everyone agrees, okay, hindi muna tayo magti-trip for 2024. Kumbaga, yun yung sacrifices namin mag-asawa for the kids. Yeah, okay. Then, Speaking of, ito pala, no, sabi mo, promote natin, tulungan natin tong kaibigan mo sa yes, Edmonton. Sino ba to? Okay. gusto ko pong i-flex ang very helpful at very mabait kong accountant na si Ma'am Lea Sebastian. Okay. Friend po siya ng friend ko sa Edmonton. Ngayon, mas friend na kami kaysa sa friend. Pero, please contact her. Isa siya, like ko sinasabi sa kanya, na kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging smooth ang business ko when it comes filing taxes and my payroll. Yan. All right. Okay. Si Edmonton to. Pero nasa Williams Lake ka, no? Tinan mo, Yes, kahit ma'am. long distance ang inyong professional relationship, it works, di ba? Okay. O, kailangan nyo yan, guys, ha? Good accountants talaga. Yes, ma'am. And Good also, business. hindi rin talaga madamot yung accountant ko, ma'am. Before my business start, ilang buwan na kami nag-uusap. Tinuturuan niya talaga ako from start to beginning. So lahat ng knowledge niya before we go through with the business last year, January, na nag-start, talagang plakado lahat na tinuruan niya talaga ako na this is what we're gonna do, this is what we need to do, and this is sa mga kailangan mo bilang isang business owner para mas marami kang claim on your taxes. The more claim, the better. Yeah, syempre. Yeah, it will save you big money. Yeah, And talagang yan ang isa sa mga testimony kong masasabi na kasi before alinlangan pa ako mag-share dun sa mga nagtatanong because I don't have the result. Oh, okay. So, nung nagkaroon ako ng result on my first year, lahat ng mga nagtatanong, talagang binigay ko na kung ano yung shinare ng mga nag-share sa akin ng knowledge nila, lahat yun, shinare ko rin doon sa mga nagtatanong. Okay. Kaya, yeah, ma'am. Oo, baka may nagtatanong pala, Gary. Dapat kanina ko pa to pala na-bring up. Are you hiring? Are you at that level? Baka may mga kababayan tayo, no, Gary? Kunin mo naman ako. May ganun ka bang type of... Actually, ma'am, last year, marami nag-ask kung meron daw akong LMIA. But unfortunately, it's part of the long term. Kaya nag-legal business ako last year para makapag-build ako ng portfolio ko na in the near future, sana nga naman, na pwede ko rin makuha yung mga kapatid ko on my business. Okay. How about yung mga nandyan? Baka sabihin nila, yung mga rumaraket lang sa bandang area ninyo, do you also sometimes need extra help? Yes. Mga racket-racket lang ba? Yes, ma'am. Yeah. I help them po. Yeah. Oh, ayan. Lalo na this coming in 2 weeks na magbabakasyon kami, someone will gonna take care of my clients for a week. Yan, okay. At least may ganun din, di ba? Oo nga, magpahinga ka din, Gary. Grabe, no? Yung routine mo, paano full-time job hanggang madaling araw? Ilang oras ang tulog mo niyan? Ay, ma'am, 8 hours ako natutulog every day. Good! Yeah. You need good. Okay. Yeah, 8 hours. May nap pa bago ako magtrabaho. Hindi ka pala kulang. Yeah. Ano talaga, ma'am? Para dun sa mga katulad kong magulang na merong business on the side, kailangan din talaga time management. Yeah. Hindi lang, kasi I'm 36, ma'am. So, ramdam ko na ba yung pagod ng katawan ko? Kaya yung health ko, pinaprioritize ko din. Kasi yes, I have this na bago nga yung buhay namin, pero magkakasakit naman ako. And that's a big no. Yeah. Kailangan, aalagaan ko muna yung sarili ko, matulog, magpahinga, then I will do my job bilang isang magulang, bilang isang asawa, bilang isang worker, at bilang businessman. Yan. Well,
Congrats again, no, Gary, sa iyong continued success. Sana mag-grow pa ang iyong cleaning business. Okay. That is it for now. Unless, Gary, meron ka mo bang idadagdag mga last tips mo? Okay na, nalista mo na pala kanina. No? Ayun lang po. Kung meron man kayong tanong, message lang po kayo sa feel free to Alright. kasi talagang I'm willing to share. I think that's the purpose of this video, mami. Diba? Just to share dun sa mga kababayan natin na gustong mag-start. I hope meron kaming maitulong sa inyo. I hope meron din po akong ma-share sa inyo to something change for your life po. Yan. Okay. So, guys, naman napahaba na naman tong kwentuhan natin kay Gary. Masarap pa kakwentuhan, kung alam nyo lang. Sige. But for now, we will end this episode here. Gary, thank you so much. Thank you very much, for your Ma'am Ina. time. Okay, so see you guys in the next one. Bye!